Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Welcome po muli sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon mula sa salita ng Diyos. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, kami po ay naririto. Nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Samahan po ninyo kami sa pagninilay-nilay ng iyong mga salita at sa gabay ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang iyong kapahayagan sa umagang ito. Nawa ang pag-aaral namin ito ay magbibigay sa amin ng pagkakataon upang lumalim pa ang aming pananampalataya. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tunghayan natin ang salita ng Diyos sa Joshua 22 versikulo 5 hanggang 6 na may pumagat. Joshua gives them an exhortation and a blessing. Verse 5. But be very careful to keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you, to love the Lord your God, to walk in all his ways, to obey his commands, to hold fast to him, and to serve him with all your heart and all your soul. Verse 6, Then Joshua blessed them and sent them away, and they went to their homes. Ang talatang ito ay nagsasaad ng pagtatapos ng pamamahagi ng mga manang lupain sa lipin ng mga Israelita na pinamahalaan ni Josue. Nakita sa kanila ang katapatan sa pagsunod sa mga iniutos niya. Bago sila umalis at bumalik sa kani-kanyang tahanan, ay hinimok ni Josue na huwag nilang kalimutan ang pinakadakilang kautusan na sinasabing, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ay nakapaloob din sa Mateo 22, versikulo 37. Pagkatapos, pinaspasan sila ni Josue bilang pagpapahayag ng kapangyarihan, tulong sa pagunlad at kapayapaan. Ang kapahayagang ito ay nakasentro sa salitang pag-ibig na siyang pundasyon ng Kristiyanong pananampalataya. Makapangyarihan ito at dito nakasalalay ang ating buhay, relasyon, kabanalan at buhay espiritual. Ang buhay natin ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig na namamayani sa puso ng bawat isa. Sinasabi sa unang Korinto 13 versikulo 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tulad ng pangaral ni Josue sa mga Israelita, nais din ng Diyos na tayo ay makasunod at maisabuhay ang kautosang ito. Siya ay nararapat na mabigyan na mataas na pagsamba, papuri at pag-ibig. Dapat natin siyang ibigin ng buong buo, maging physical, mental, emotional o spiritual man. Ang pag-aalay sa Kanya ng ating puso, kaluluwa, kaisipan at kalakasan ay nagpapakita ng lubos na pagmamahal sa ating Diyos. Sa lahat ng ating gagawin, unahin natin Siya sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Matuto rin tayong makisalamuha sa ibang tao, tumulong kung nangangailangan, manalangin sa mga may sakit at sikaping mailapit sa Diyos. Ang pagbubuklod-buklod sa pamagitan ng pag-ibig ay maisasagawa natin sa pamagitan ng pagkakaisa, kaayusan at kapayapaan sa kapaligiran na ating ginagalawan. Bagamat unti-unting winawasak ng kasakiman, katiwalian, kapangyarihan ng mga taong nasa kadiliman, pag-ibig pa rin ang dapat na manaig sa ating puso. Manatili lamang tayong maging matatag sa ating pananampalataya at alalahanin na may Diyos at laging nakasubaybay sa atin. Sa ating konklusyon, ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang Juan 4, versikulo 19 ay nagsasaad na tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin.
Dahil dito, matuto tayong ibigin siya sa pamamagitan ng paglingap sa ating kapwa, bukod sa ating pang-araw-araw nating buhay na may kaakibat na pagkakaisa at kahabagan. Naway, di tayo manghinawa na sumunod sa kanyang kautusan upang maluwalhati ang kanyang pangalan. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan ngayong umaga. Nawa magrema ito sa aming puso at patuloy na magningas ang pag-ibig namin sa iyo sa araw-araw naming pamumuhay. Ito ang aking samot panalangin na may pasasalamat sa tanging ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Basahin natin lagi ang kanyang mga salita at pagnilay-nilayan upang lubos nating maunawaan. Mula sa CRC Manila, Elder Mila po ang nag-aanyaya sa inyong muli na kami samahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga. Pakishare din po ito sa inyong mga kaibigan at iba pang kakilala upang sila rin ay mapagpala. Salamat po. Happy New Year and God bless us all.